Ready na ba kayo? Experience mo sa Okay, sige, tama yan. Experience sa pagbilog-gulo ng agency. Sige, start na tayo. In 1, 2, 3. Sige. Okay. Siguro hindi ko kasi alam yung crowd. Most of you kilala ko na like Mirna, sina Sheila, sina Sean, sina Miss Anna, nakikita ko na lagi yung nag-show up. But some of you, hindi ko alam kung first timer kasi hindi naka-open yung camera. But I'll just give you an idea who is Miss Yan Yan. So, si Miss Yan Yan po is an accountant by profession, UA Caloocan. I'm 45 years old kasi may post ako nakaraan, sabi ni Sean, grade 3 pa lang daw siya ata, nasa abroad na ako. So, I have already been working maybe 20 years na. Siguro matagal na nagtatrabaho si Miss Yan Yan. But eventually, just like you, napagod sa corporate, normal, 2019, napagod, ayoko na talaga sa accounting, nag-venture ako sa pagiging insurance advisor. Isa rin po akong raketera. Lahat na lang ng racket pinasok. Eventually, nag-pandemic, si pandemic ang nag-open sa akin ng magandang opportunity to work online, which is I started 2021. March 2021, nakalan ako ng unang client. And then, habang nagtatrabaho ako sa corporate, pinagsabay ko siya. Kaya yung mga nagtatransition, to test the water, pwede nyo siyang pagsabayin, wala lang tulugan. Okay? So, nabuild ng community way back 2021 August. Accounting People was born. And eventually, through that years, binild yung community with the mission na ang gusto ko, na i-envision ko yung accounting peoples na isa sa magagaling na accountant, CPA, globally, not only in the Philippines, but globally. So, alam ko nangyayari na yun kasi from that community, iba magagaling na for sure, enroll agent, CPA, CMA, marami ng client. Iba hindi ko na alam kung nasan. But eventually, for sure, nag-strive na sila. And then, ayan, so as of now, we're 24. And then, pinagsabay ko guys yung agency way back 2021 si Taswise. Actually, yung agency is not gusto ko siya, pero ang nakakita ng potential sa akin, ibang tao pa. Kagaya nyo, hindi rin ako naniniwalang kaya ko. So, iba pa ang nagsabi na, pwede ka mag-build ng agency, nakakakuha ka ng client, madami. So, kaya yung mga nakikita kong marami ng client, ayan, kagaya sino Sheila, sino Sean, tinatanong ko kung nasang phases na sila kasi eventually, darating kasi yung point sa buhay nyo na kapag nagawa nyo na lahat, na bored na kayo, gusto nyo naman mag-put up ng business, tama ba? Kasi ang pag sinabing business, makatulong sa iba, tama? Makatulong sa family, whatever. Lahat na lang ng ways na makatulong gagawin nyo kapag may business. Which is yun naman talaga ang business eh. Isang platform siya where you can pay it forward or maging channel of blessing kayo. Channel of blessing kayo sa others. Tama ba? And eventually, this year lang, nagkaroon ako co-founder ako ng local agency. So bakit ngayon tinuturo ko na ngayon mag-agency? Kasi somehow, pinagdadaanan ko na yung mga processes na yon. Okay? Tama ba? So yung combined experience ko on my own experience plus the actual, gamit na gamit ko siya ngayon. In client getting, proposal, client facing, client success manager, whatever, retention, improving the process, how to be sustainable business. Tama ba? At sana mag-take notes kayo kasi minsan si Miss Yan sabi ko nga lagi random yung mga advice and aha moments na pwede nyong makuha at this webinar. So far yun ba yung hinahanap nyo? Yung sinabi kong yun, processes, system, right team, tama? Pricing, yan. Pricing, how much? Paano makipag-deal kay client? Saan ako kukuha ng client? Sana at the end of this webinar matutunan natin. Okay? Okay, yan yung title, From Freelance Bookkeeper to Agency Owner, a Success Roadmap. This is a strategic guidance for transitioning your bookkeeping business from individual contractor to thriving agency. So sige nga, sino gusto dito magtayo ng agency? Pwede nyo na siyang i-manifest. Bakit? Kasi andito si Miss Yan, pwede na kayong i-guide. Dati kasi ang pagkakaalam ko, walang iba ding nagtuturo. Meron nagtuturo mga mga freelancer, tama? Pero walang freelancer na papunta ng agency. Especially accountant, tama ba? Meron ba? So gusto natin maituro na natin kasi doon naman papunta kayong lahat eh.
wala naman kayong ibang lulusutan. Naniniwala ako, hindi man accounting firm, man agency, magtatayo kayo ng business. Agree ba? Yun lang talaga yun eh. Huwag na tayo magpaka-ipokrita. Lahat tayo gusto natin mag-business. Pero itong bibigay kong mga tips is both kahit anong business ang gawin nyo, kaya ko kayo mabigyan ng advice from the setup pa lang, kung anong klaseng business model ang gusto nyong gawin, hanggang sa processes, client getting, marketing, retention, how to network, how to get referral, how to. Agree? Sinusulat nyo ba yung mga how-how? Ayan, syempre sa building your freelance foundation, ayan yung sinasabi ko kanina, kaya nagkakaroon muna tayo ng basic foundation, hard skills muna tayo. Yung mga software, bank recon, ayan, na-mention ko na kanina yung payroll processing, gusto ko ring daanan. Kasi eventually, yung payroll processing, mako-connect nyo siya pag nagkaroon na kayo ng agency. Dapat alam nyo mag-compute ng tamang salary ng tao, government mandatories, compliance, di ba? Anong mga agency dapat yung ma-accomplish kapag mag-agency kayo. So maraming factors. Kaya tayo minsan natatakot mag-business kasi nga nalulula agad tayo sa compliance pa lang. Tapos paano nyo masosustain? And once mag-open na kayo ng company, dire-diretso na yan. Wala nang bawian. Tama? Hindi ka na, wala nang atrasan yan. But of course, lagi natin tinuturo, I think maraming nakaka-relate, Chris can testify that the communication skills natin. Ayan, kanina andito ba si Sean? Time management and attention to detail. Wala na si Sean, umalis na yung anak ko. So sabi niya kanina, paano daw na-handle yung time, given all what happening sa freelancing tsaka business. So kaya ako lagi tinatawag si Sheila kasi yan yung dating pinagdadaanan ko na lagarista ako. Lahat ng dumarating sa aking client, kinukuha ko. Ngayon, si Sheila, as her coach, I stop her. Sabi ko, Sheila, kahit marami nagre-reply sa'yo ngayon, stop. Focus ka muna dyan sa AU client. Bakit? Kasi nung lumapit sa akin si Sheila, ang problema niya lang, gusto niya magka-client. Wala naman sa usapan namin ni Sheila na maghalimaw ka na at wag ka nang matulog. Tama ba? Usapan na magka-client Sheila, walang usapan na mababalo ka, walang ganon. Kasi siya, as nagsusumbong sa akin, siya ang dami nagme-message. As her coach, kailangan ko siyang stop kasi kapag ginawa niyang kumuha ng client, mawawala yung focus niya eh. Tama ba, Sheila? Tama ba? Agree ba kayo doon? Kasi gusto ko kay Sheila, pinagdaanan ko kasi yung madaming clients and eventually, wala akong na-deliver. Yun yung sagot doon. Wala akong na-deliver kasi kinuha ako lahat. Hindi ko na-perform. So sabi ko kay Sheila, as her coach, I'll stop you. Focus muna dun sa client mo ngayon. Galingan mo dun sa client mo ngayon. Yung 70,000 mo, sa susunod gusto ko 100,000 na yung kaya mong singilin sa client kasi magaling ka na dun sa niche mo. Tama? Tama ba yung advice ko? Correct me if I'm wrong. MMK. So, gusto ko yung lagi nagsusumbong si Sheila sa akin kasi gusto ko na-validate yung pagdadaanan yung lahat eh. Again, ang unang problem yung nung unang lumapit kayo sa akin, client. Wala sa usapang mababaliw kayo. Wala ganon. Hindi ko sinabing mababaliw kayo pag nag-enroll kayo sa akin. So, yun yung gusto kong makita nyo sa story ni Sheila. Okay, business setup. Of course, ito, yun nga sinasabi ko, once you're ready, Miss Yan, ready na ako mag-scale. Maraming lumalapit, ganito. Yan si Sheila, isa na rin yan. Miss Yan, soon, gusto ko mag-agency. Walang problem sa mag-agency siya. Ang problem, kaya mo na ba lahat ng pagdadaanan mo? Diba? Kasi after nyan, magbi-business setup siya, may mga SEC, may BIR, may municipal permit. Alam niyo naman yan, di ba, sa local? Once i-open mo na yung business mo, tuloy-tuloy na expenses mo, magiging compliant ka na. Pero ang tanong ko, saan ka kukuha ng client? Walang problema mag-open ka ng business eh. Kaya tanungin ko, saan kayo kuha ng client? Sige nga, ang tanong. Kasi ibibigay ko ngayon kung paano kayo makakakuha ng client. Yung client, yung magiging habit nyo ngayon, hi Kat, from Cebu, papapasok lang, hi sis.
Client muna, kasi pag na-master niyo yung client getting, si Sheila, na-master niyo na yung client getting. Pero hindi ko pa siya inaanong mag-scale agad kasi wala sa usapan yun. Wala akong pinirmahan sa kanyang gano'n, wala akong kinumit na gano'n. Inuulit ko lang kasi nga ayoko siyang ma-overwhelm at eventually masira siya sa goal niya munang makakuha ng magkapera muna. Yun lang naman eh, magkapera, 'di ba? Wala mo nang magkapera ng mayamang mayaman. Wala mo na kaming usapan ni Sheila gano'n. So, again, once you ready for the skill, ready naman akong tumulong paano. Pero, ganito guys, kapag ready talaga kayo mag-business, si Sis Kat sa Cebu, nakausap ko rin siya, nag one-on-one kami. Same thing yung sinabi ko. Saan ka kukuha ng client? Ready ka na ba? 'Di ba? Kasi mabigat na yan eh. Isang desisyon na yun ng buhay mo na wala na. Pero tinuro ko rin kay Kat, I think I remember kay Kat, saan ka kukuha ng client? Kayo ba? Saan ba? Bukod sa OLJ, LinkedIn. If you're ready to scale, ngayon pa lang, i-mold ko kayo. Kaya magkakaroon tayo ng session na content that converts. Kasi, naging ano rin naman ako naging salesperson din naman ako for 2019. At isa lang talaga po ang sabi ko nga wala namang science na nangyari. Wala pong magic si Miss yan. Ano lang po ang sagot sa pagkakliyente? Yung makakasagot kaya? Saan po kaya? Before I go to the other slide. Consistent. Yan. Sige. Sinabi ko din to kay Kat. I think nasabi ko. At ito, patatak sa noon nyo, patatak sa no. Huwag niyo tatanggalin sa puso't isip nyo. Nakita kong nag-work sa akin, I created my own brand. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ang mukha ng business mo, hindi ibang tao. Kasi kapag nag-hire ka pag sinabi mo, mag-hire ako ng marketing expert, mag-hire ako ng FB ads, paano pag wala sila, hindi ka makakakuha ng clients? So what's the point? Anong pinakagusto kong ilagi nyo mula ngayon, pag naalala nyo si Miss Yan, tama si Miss Yan mula nung 3 years ago, sinabi niya nga pala yun. Ang kulit ko lang eh. Ang kulit-kulit ko. Pero create your own brand. Paano naman mag-create ng own brand, Miss Yan? Tama? Ang dami agad natin share. Pero gusto ko na agad makita to kasi kahit ituro ko yung business setup, pricing, whatever, if you don't know the foundation, tama? Foundation tayo lagi. Gusto ko muna dun tayo sa baba. Ang creating your brand is creating content sa LinkedIn, show up. Kung ayaw nyo sa FB, sa LinkedIn kayo pumunta. Lahat ng makakatrabaho nyo, online jobs man siya, LinkedIn man siya, kung saan platform siya nakilala, sa networking event, ang unang titingnan sa inyo si LinkedIn. I-search nyo yung pangalan nyo sa Google, si LinkedIn ang lalabas unang-una. Sige nga, mag-type kayo sa LinkedIn ngayon. Anong Google? Type nyo pangalan ni Miss yan, LinkedIn ang lalabas. Meaning, kapag tiningnan kita sa LinkedIn, ang una kong titingnan, ano yung activity mo? Tama po ba? Ano yung ginagawa mo sa LinkedIn? 2 years ka pang walang post, wala ka kahit anong post. Ano yung values mo na gusto kong makita sa'yo? Yan, tama siya, may digital footprint, may history, may algorithm. Yan. Okay lang puro repost muna. Kaya nga sa mga susunod na araw, tuturuan ko kayo paano mag-create ng content nang walang kahirap-hirap. Kasi kaya kayo nahihirapan kasi nahihiya kayo, tama? Agree ba kayo? Type 1, nahihiya, nag-iisip, imposter syndrome, kaya ko ba yun? Marunong ba ako? Nakakapagod. Paano ba pag wala nag-like? Paano pag hindi naman nag-work yung content ko? Parang ang pangit naman ang sasabihin ko. Parang lahat may parang. Para bang, tama ba? Para bang, which is normal naman. Lahat naman tayo, kahit naman ako noon nagsisimula, ano ilalagay ko?
And eventually, through the years, yun nga, kaya ko nga sinishare sa inyo, puntahan nyo yung LinkedIn ko, puntahan yung social media ko ngayon. It's a mix of my personal, journey, trabaho, family, tama? So bakit? Kasi ang taong gusto kang makatrabaho, they want their human connection and values. Yun lang. Tandaan nyo to, branding is your core values. Ang tanong, ano ba yung values ko? Yun yung assignment nyo. Tama? Kung ano yung values mo, yan ang madalas isusulat mo sa LinkedIn. Yan yung makaka-attract ng right client mo. Sige nga, mag-type nga kayo ng values nyo. Gusto ano yung values? Patay tayo dyan. Ano yung core values nyo? Values. Alam niyo yung meaning niya sa bedrock, ganun eh. Fun, friendship, family. Sige nga, value, sige nga. Kasi dun ko kayo matutulungan kung ano yung ipuput nyo sa content. Kung gusto nyo lang nyo naman ako samahan gumawa ng content. Kasi kaya ko kayong i-walk through kahit araw-araw anong kailangan nyo i-post sa LinkedIn. Hanggang maging habit nyo siya. Hanggang mag-enjoy nyo na mag-content. Kasi, ulit, content is king. People by story. Ito type nyo talaga. The people by story. Bakit ko nasabi yon? Kasi kayo, saan ko ba kayo nakuha? Some of you sa LinkedIn, some of you saan? Sa FB? Sa community, tama? So bakit kayo pumunta dito? Wala lang miss yan. Walang magawa sa bahay ngayon. Off ko. Kasi there's something in me na gusto nyo yung values. Masayahin si Miss yan yun eh. Ano yan? Sira ulo yan si Miss yan yan eh. Prangka si Miss yan yan. Ano siya eh. Tawag doon? Truth. Basta, sasabihin niya sa'yo yung totoo without hesitation. Tama? Committed si Miss yan yan. Tama? Kung sinabi niya may webinar siya, may webinar siya. Tama? So, yun yung mga values na kailangan yung i-instill na pag nakikita kayo sa social media, nararamdaman ng nagbabasa. And somehow, gusto ko yung taong yun na. Gusto ko siyang makatrabaho. Gusto ko siya maging business partner. Gusto ko siya maging bookkeeper. Kasi ang ganda ng values niya. Okay? It applies to all businesses. Kasi kahit anong business na ipuput up nyo, kung hindi malinaw sa inyo yung values at branding nyo, wala. Hindi ko kasi kayo i-advise na mag-website. May bayad yun, mahalang website, tama? Mahalang ads. At kahit anong turo mo dun sa marketing army nyo, eto yung gusto kong pakita, gusto ko ganito ako. Hindi maramdaman nung social media nyo yung mga kahit anong graphics gawin nyo dyan. Hindi mararamdaman ng audience kasi kayo mismo hindi nararamdaman. Make sense? Yung agency, freelancer, iisa lang yan. Nagkataon lang si agency is a higher platform na. But in freelancing, kahit nagsisimula kayo, yung mga nandito, first time ako marinig, i-ano lang ako sa LinkedIn, i-watch nyo, tapos pwede nyo gayahin yung post ko. Example, yung pinost ko sa LinkedIn, picture ng nanay ko. Would you think hindi kayo makaka-create ng story mula sa nanay nyo? Tama? So tell me, mahirap bang gumawa ng content coming from your personal experience and from the people you love na deserve ma-recognize? Nahirap ba yon? Si siya naiyak daw siya sa journey ng nanay ko. Diba parang nung nabasa niyo siya, naiyak siya kasi naka-resonate siya. Clear ba yan, guys? Mahaba na agad. Sinabi ko na agad yung baseline para yung mga susunod nating sasabihin ko, guide nyo na lang yun pataas. But until hindi nyo na nakikita yung pinaka main goal natin of client getting, kasi lagi sinasabi nyo, Miss Yan, paano kumuha ng client? Client will come naturally if you know yourself. You know your services, you know your brand, you know your values. Magsusulat ba tayo?
Yan talaga, sasampalin ko sa mukha kahit lang sasabihin ko, hindi kahit anong gawin yung balabalentong, yan lang po ang sekreto ni Miss Yan Yan, na hindi ko naman pwedeng itago. At until ngayon, ginagawa ko siyang pattern, making content, show up sa gym, sa client, pinapakita ko yung result nung ginawa ko para kayo, gayahin nyo. Ano yung ngayon, bisang may mag inquire kasi nakikita na nagpo-post ako tama? So, ang anong ulit ang ibig ko sabihin, sinabi ko na to sa mga previous webinar, paulit-ulit ako, people on LinkedIn, nanonood lang yan. Pipili lang yan parang Netflix. Pero hanggat di ka nakikita, ba, hindi ka lumalabas, hinahanap ka nila, hindi ka makita, hindi ka kasi lumalabas. Nagkataon si Miss Yan Yan lang yung nagpapakita sa feeds nila sa LinkedIn. Pag naghahanap ng accounting na tao, sinong pupuntahan? Ang unang maalala nila si Miss Yan Yan lang kasi si Miss Yan Yan yung labas ng labas sa feeds nila. Tama? Kung nakita niyo ulit yung post ko kanina, for some people, irritating siya. For some people, it's inspiring. Tama ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya kayo nahihirapang mag-content kasi kayo na agad nagdi-disqualify sa sarili nyo na hindi kayo magaling. Pati kayo, naiirita sa sarili nyo kapag magpo-post kayo, tama ba? Naiirita kayo kasi baka hindi pa kayo nagsusulat, naiinis na kayo sa sarili nyo kasi baka hindi maganda. Tama ba? So, sabi ko sa post ko kanina, I don't care kung man nai-irritate or man nai-inspire. At the end of the day, sinishare ko yung journey ko. Kasi, for some people, it's inspiring. I don't care kung naiirita yung iba, di unfriend na lang nila ako, unfollow, wala namang problema. Hindi naman kasi sila yung natutulungan ko in the first place. Tama? I'd rather show up sa mga taong gusto kong ma-inspire na i-follow yung path na nadaanan ko. Baka somehow sa inyo yun. Ako kuha, ang dami kong litanya, no? Pero I hope this makes sense kasi again, ito lang naman yung formula of getting clients. Saka na darating yung mga iba pang tip ko, pwede nating i-play around pa ibang mga tips. But basically, yan lang po yung ano. Sino po may raise your hand? Ako ba yun? Tama ba, Kathleen? Kanina kapag gumagano'n. Kathleen, make sense ba? May natututunan ba? So, gawin nyo siyang kumbaga Bible in your businesses and through your journey all throughout. Mahaba pero it will work. So, ayan. Susunod, set up. Of course, pricing. Sa mga na-coaching ko na, binibigay ko yung how I do the pricing, tsaka ang maganda sa mga nag-enroll sa akin, meron kaming, ang tawag dito, yung lahat na ng template kung paano mag-create ng proposal. I-edit nyo na lang kasi yun lang naman ginagamit ko ngayon eh. So, pag may magpapakot ng EOR, magpapakot ng, ang tawag dito, one-time fee, magpapakot ng agency fee. So, meron na akong template nun. Iba-ibahin na lang. So, ayan. So, of course, ito, redundant na to, pero I want you again to emphasize some of the hard skills, which is software. Ayan, kanina na-discuss na natin. Reconciliation, of course, GAAP. Yung sinasabi ko sa susunod, basic muna tayo, pero eventually, yung mga accrual, yung prepaid amortization, madaanan din natin sa pag-e-entry. Then eventually, makapag-create kayo ng financial report, lalo dun sa mga hindi maalam kay ni Miss Ana. Kaya sabi ko kayo mag-show up kayo. Kasi si Miss Ana Mario natin, makikilala ko siya kasi nag-show up siya. Siya kasi na Kathleen Badilla. So pag lumapit ka ng message, na-visualize ko na yung mukha nila. Okay, kaya sana mag-open kayo. Of course, meron ding soft skills in the position. Again, yung time management, sa una mahirap siya. Pero mayroon kasing darating sa point yun na manghihingi na kayo ng flexible schedule kay client. Pero mangyayari yan kapag master nyo na yung isang niche nyo kasi mabilis nyo siyang natatapos. Kung ang bank recon 8 hours, kaya nyo siyang tapusin ng 4 hours, pwede nyo naman negotiate kay client yung time and be flexible kasi yun lang yung, ayaw nyo na rin naman siyang dayain. Lalo kung per hour ang bayad. Huwag na kayo sumingil ng 8 hours and eventually kaya nyo naman pala matapos ng 4 hours. Okay, ito ano lang to.
basic. At of course, yung mga CPA dito, sino ba yung mga CPA natin? Ayan, yung mga QuickBooks certification. Maraming nagtitake kanina. Thank you, Sean, for assisting. Yung mga sumasagot, I appreciate those people na nag-a-assist sa kapwa natin members kung hindi po kayo masagot isa-isa. So, libre naman na certification sa QuickBooks. Go lang kayo sa online. Sa mga non-accountant, try nyo pa rin i-take based on your understanding. I-try nyo kung mag-fail man, ulitin lang. Kaya nga magkakaroon tayo ng mga series of webinar about accounts payable and AR para Hello po, wala pong audio. meron po. Hindi ba ako naririnig? Wala daw akong audio. Naririnig naman po. Okay naman yan. Meron po. Okay naman. Miss Rita, baka lang po sa side nyo po. Kasi so far, so good po sila. Oo, sa endo niyan. Ayan. Ito, sample lang to. Hindi ko to na-edit. Pero pang ano kasi to, pang USS Corp. Sa atin sa Pilipinas. Ayan. Pwedeng DTI, pwedeng OPC, It's 9 o'clock. pwedeng BNBE, pwedeng Corp. Pero sa akin, sa company ko, it's SEC. Hindi ako. Una nag-DTI ako, 2021. Then, I register as BNBE, then eventually SEC din. Kasi nga, ayan, tulad lumalaki na siya, nagkakaroon ng other services like EOR, kailangan ng magpakita ng mga documentation na legit yung business mo. At hihingin kasi yun sa mga ibang agencies like DOLE, diba, other municipalities. So, kailangan mong, kung mag-grow lang kayo, kung mag-expand talaga kayo, I'd rather choose SEC na talaga. And then dito sa pricing model, bibigyan ko lang kayo ng mamaya ng tip how much normally yung charge. Pero eto, sulat niyo muna to, yung tatlong business model, kung gusto niyo mag-agency or accounting firm, pwede ba? Sulat niyo to kasi dito kayo magtatanong ano ba yung services na i-offer niyo. Again, madalas ako nagpo-post ng content, i-follow niyo ako sa Coach Shan yan. May sinabi ako doon, sa putting up, pina-screenshot ko sa inyo, di ba? Sabi ko, screenshot niyo to kasi ito na yung aking Bible. Yun, sabi ko doon, if you're starting a business, create a 3 business model. So if you're a business, kung may nagbi-business kayo, kung gusto niyo na mag-business soon, ngayon pa lang, gumawa kayo ng sa books niyo or notes niyo lang, sa, kahit saan, sulat niyo, ilagay niyo na doon, ano bang gusto kong business? Anong business model? So in our case, we're talking about agency or accounting firm. Una-una doon, outsourcing. 1. Number 2, agency or management fee. Ano daw name ko sa LinkedIn? Marian Labonetti po. Papagalit lang, change ko nga pangalan ko. O nga pala. No? Marian Labonetti po ako. Tapos, number 3 is one-time fee, mean successful hire. Okay, bibigyan ko kayo ng idea paano nangyayari outsourcing. Nandito na rin naman tayo sa pricing model. Sana magsulat ulit yung iba. Sa outsourcing, when you say outsourcing, pwedeng, for example, di ba marami, siguro naka-experience na yun nagpapa-outsource, di ba? For example, nakuha ko yung client ng 10. So, pina-outsource ko kay Richelle, kay Miss Ana, tsaka kay Miss Ana Marionate, tsaka kay Katin, tsaka kay Joanne. Sila lang kasi naka-open ng kami. Pina-outsource ko in $5. 5, pero in-outsource ko siya, meaning nasa akin yung tao, nasa office ko, or kahit nasa online, in-outsource. Wala nang pakialam si client kung sino yung taong yun, basta in-outsource ko sa'yo. Wala na rin pakialam si client, magkano ang binayad mo sa kanila, basta binayaran kita ng 10. Nakuha? So, ano yung sinasabi ko kanina, Miss Yan, may sinasabi ka na ayaw mo yung outsourcing. If you will choose outsourcing on that kind of business model, make sure may taga-check ka ng gawa ng mga tao mo. TL, supervisor. Bakit? Kasi ine-expect ng client mo, meron kang quality control. At pagdating sa amin ng mga libro, maayos na yan. Tama? So, pag wala kang TL or supervisor on outsourcing, kahit magaling kang kumuha ng client, tapos yung mga staff mo hindi rin magaling o hindi na-train ng maayos ng team leader mo, babaksak yung outsourcing mo. Kasi pangit yung quality. Nakukuha? So if you're going to that path,
Kung tingin mo naman, ikaw naman yung, minsan magaling naman ako magturo. Matitrain ko yan, kaya ko yan. Pero dapat, mapasa mo yung galing mo sa TL kasi hindi ko pwede lahat gagawa kasi ikaw ang client getting. Hindi pwede, ikaw si client getting, ikaw pa nag-check, mababurnout ka ulit, tama? Isa pa yun sa matutunan mag-delegate ka. Kaya ka nababurnout kasi hindi ka nag-delegate ng task. So, wag mo, sa una, akuin mo lahat, ikaw lahat. Pag freelancer ka, ikaw ang admin, ikaw ang marketing, ikaw ang finance. Pero, pag mag-grow ka na ng business, you have to learn to delegate. Sinabi ko to sa isang tao ko yata, sa isang na-coaching ko. Take note of this din, na kapag nag-delegate ka sa tao, it means you're trusting the people lang. The moment na hindi ka nag-delegate ng task, may nagsabi sa akin sa coaching ko, ang problema ko, Miss Yan, alam mo, gusto ko ako na lang tatapos para mabilis. Ganun ba kayo? Ayoko nang ibigay kasi ako na lang gagawa para mabilis. Hindi siya nakatulong kasi ang pag-delegate, trust yan. Meaning, pinagkakatiwalaan mo yung staff mo matapos niya. At ikaw as a leader, all you have to do is maturuan siya. Hindi para i-correct yung mali, pagalitan siya. As a leader, you have to teach them at maging marunong at wag mo i-call pag mali siya kasi hindi siya makakatulong sa moral ng staff. Okay? Tama ba, Kathleen? Kasi darating ko, mainit ulo mo, ano yan, tanga-tanga naman, mali-mali naman, sinabi ko na yan eh. Instead of ganon, tanungin mo siya, saan ba hindi mo naiintindihan? Bibigyan kita ng training para makomplete yun, di ba? Tapos kausapin mo. Kasi if you're going to have an agency, again, it's a people people intensive, labor intensive na siya, tama? May tao ka nang hinahawakan, hindi na lang basta trabaho, may human, behavior. Isang galaw mo lang sa emotions niya, it will trigger the resignation, the bad mouthing, makakasira na sa structure, tama? Ulitin ko, kasi importante yon. Kasi kung magtatayo kayo ng any business, if same yung, ganun yung outlook nyo sa pagtitrain at pagde-delegate, mahaba, yon. So, medyo dapat, lagi kang objective sa kada desisyon. Yan. Kaya tama si Miss Ana, maiksi po ang pasensya ni Miss Yan, kaya hindi po ako nag-outsource. Yun lang so. Hindi ko talaga siya, ang natutunan ko doon, hindi ko siya superpower. Tama? Kaya ko siya, kaya ko magturo. Naturo ko sa inyo, di ba? Kanina turo ko. Pero pag magka-quality control, hindi ko na siya forte. Meaning, ganun, nakita niyo ba? Nakakapagturo naman si Miss yan. Bakit di niyo mag-outsource? May kulang din akong skills para ma-maintain yung training na yon. Wala na akong time para doon. Siguro yun lang. Okay? Clear ba yon? Okay. Okay, clear yon. So, kaya wala pong outsourcing si Miss Yan. Ipagpaumanhin nyo, gustuhin ko man, ayoko na po munang dapaan. Kaya nga kayo na lang mag-outsource, i-guide ko na lang kayo. Okay, the next is, ano yung sunod? Agency. Agency naman, same, kukuha ng 10, bibigay kay BA 10, kaya nga maraming nagagalit sa agency. Sino dito yung galit sa agency? Sa amin. Totoo, aminin nyo, galit kayo sa amin. Kasi bakit ang lakas yung sumingil? Kalahati, kasi kami. Ang sagot lang naman dyan is, hindi kayo kumuha ng client. Sino ba kumuha ng client? Binigay ko na ng trabaho. Diba? Tama ba? Hindi ganon. Pero, kaya may agency is, kami yung legal entity dito. So, lahat ng transaction, kami may kontrata kay client. Ang liability namin kay client, since tao mo yan, ikaw ang magbantay dyan. Kung may gagawin siya, ikaw bahalang mag-handle dyan. Labas na kami sa gagawin ng tao. Tama? Ang binabayarang $5 is the liability namin. Hindi dahil yun ang cut namin. Tama? What if hindi kami bayaran ni client? Liability ko pa din. Sa tao, kayo yung kausap ko, tama? So,
Pag naging agency owner kayo, may intindihan nyo na ngayon, kaya sila agency kasi they have other liability pa aside from the client. May liability din kami sa tao. So, wag na kayo magalit sa mga agency. Wag na rin kayo magalit kung marami pa exam. In our agency, wala kaming maraming exam. Tama ba, Miss Ana, na dami exam, may test gorilla po, may assessment pa. Tapos yung Pilipino, hirap mag-interview, Englishera halata. Diba? Tapos, mali daw ako mag-English. I have experience din dati. Alam niyo ba, sinabihan ako ng isang Pilipino, no, sorry to tell you yan, your English is not good enough. Pilipino yan, Sabi ko, okay, thank you for your feedback. It's about time to improve my English. Pero wala rin naman na-improve. Wala na rin naman akong in-improve. Bahala na siya. Di ba? Wala na. What you see is what you get. Di ba kay Joe nga, hirap na ako. But the point is, ganun talaga yung mga agency, masyadong mataas kasi nga, again, may commitment sila kay client na binayaran kita ng ganitong halaga, bigyan mo ako ng quality. Gets? Hindi para pahirapan kayo kasi yun yung binayaran ni client eh. Eh di kung ganun lang din, nawalan sila ng client, hindi naman kayo eh. Okay? Isa pa. Ano to? Katotohanan lang. Pag umalis naman kayo sa agency, but hindi man good terms or hindi, may client pa rin naman sa agency, tama? Kayo ang nawala ng client kasi kayo yung umalis, kayo yung nang-iwan, tama? Pero kung sakaling aalis man kayo kahit sa ang company, sabihin nyo na lang ng maayos. Although, let's face it, ako din naman dumaan dyan, ng ghosting si Miss yan, hindi rin nagpapaalam. Dumaan po ako dyan, wag nyo akong i-eme-eme. Dumaan ako dyan. Nagkasakit lahat na lang pati aso nagkasakit. Pusa nagkasakit. Pusang galaw naman, no. Lahat namatay na. Pinatay na lahat ng alaga. Walang internet. Wala kaming backup, wala kaming internet client. Lahat na ng alibay. At the end of the day, aalis. Pero ako ngayon, pag may narinig ganun, okay, palayain na natin siya, malaya na siya. Kasi kami tuloy lang ang business, tama? Wag burn bridges kasi kay Joe ginawa ko yun. Nagpaalam ako kay Joe ng maayos. Oo. At hanggang ngayon na magkaibigan naman kami kahit minsan may away-away kami ni Joe pero mas magkaibigan kami niyan. Yun yung natutunan ko din at sana wag yung hindi nyo may iwasan eh. Wag nyo naman akong eme-eme. Gagawin nyo yan. Wag nyo akong inaano. Gagawin nyo for some client. Pero kung sakaling dumating, sabihin nyo lang, I have other clients. It's not aligned anymore. Para kami makahanap ng kapalit. Tama, kasi ngayon yun yung nangyayari sa amin eh. Ako din. Ilan na yung dinala ko? 4. In 2 weeks, 1.5 na yung sahod, umalis. Bakit umalis? Mataas daw yung offer ng iba. Mukha pala siyang pera. Sana sinabi niya sa akin mukha siyang pera, di tinapatan namin yung offer, di ba? Yun yung sinasabi namin sa during interview, tinanong ka na namin eh. Kung anong gusto mong salary. Kung may gusto ka palang salary, 2,000, sabihin mo baka kaya pa namin negotiate eh. Tama? Eh nung sinabi mong 1.5, tapos sinabi mo 5 days umalis daw kasi mas mataas daw yung benefits doon tsaka sahod. Di sana sinabi mo sa amin. Kasi kung hindi na tayo nagkasundo at the first place, kaya namin maghanap ng kapalit na align sa amin. Tama ba? O ano nangyari? Hanap ulit kami. So yun naman yung isa pang pagdadaanan nyo. As number 3, ay yung papasok yung recruitment. Doon pumasok si Miss Senya na recruitment lang ako, one-time fee. So meaning, ang masakit, na-hire na siya eh. Napaid na si Miss Senya dahil ang usapan na on board. Ang masakit, dahil umalis siya, papalitan ni Miss yan. Ilang review na naman ng resume, ilang interview na naman gagawin ko, ilang pagpapakalandakan na naman ng job posting gagawin ni Miss yan. Nakukuha, nakaka-follow, nakakasunod sa mga real life experiences and agency. So ang nakikita nyo lang kasi yung, ang hirap, ang dami requirements, ang hirap ng interview. Kung nahihirapan po kayo maghanap ng trabaho, nahihirapan din po kami maghanap ng tamang tao. So what's the point of this session ulit? Ako, based on my experience, I've learned
na hindi mahirap maghanap ng trabaho, mahirap maghanap ng match align sa values ng client tsaka yung tao. Same with branding, di ba? Core values. Clear expectation pa lang sa interview. I-practice nyo yun kasi i-respect namin whatever your decision, be transparent, be clear lang. At least walang nasayang na oras. Kasi pag naging business owners na kayo, babalik sa inyo yun. Ako, bumabalik sa akin kasi salbahe din ako nung araw Sabi, ito na ba yung karma ko? Hala, yun na nag-show up, umaalis din agad. So, ang sakit pala, no? Ngayon, naramdaman ko yun kasi ginawa ko yun. Tama? O, wag kaya muna, sabi ko sa mga tuturuan ko, kung gusto niya lang naman. Kaya si Sheila, pinare-remind ko kasi ganun pag gigil na siya, tapos paano pag may nag-offer kay Sheila ng 100,000? Iiwan ni Sheila yung 70,000? Ano yung effort ng ginawa ng HR sa kanya? Nasayang ulit. Tama? So, kung sinabi mo na agad na 100,000 sa una at kung 70,000, masaya ka na muna dyan, stick to that. Sorry, Sheila, ikaw na naman nakita ko, anak Ikaw kasi best example Carry lang po. Kasi nga, pinagdaanan ko yon. Kasi kung sinabi ni Sheila yon, so kaya sabi ko, Sheila, nak, dyan ka, magpataas ka ng presyo. Pataas, gusto mo 150 pa, pero magaling ka muna dyan para pag gusto mo nang magpataas, ang bilis na lang. Kasi, tapos na-provide mo na rin naman yung gusto ng client niya na magtagal siya, 6 months, nakatulong na rin siya in that month, 1 year. Diba? At least, hindi agad-agad. Ang hirap maghanap ng kapalit Unless si Sheila, mag-train siya ng taong papalit sa kanya. Na kung sakaling umalis siya, hindi masakit sa company. So, if you're a leader, yung mga tao nyo, huwag nyo din pagdamutan magturo. Para pag umalis kayo, kinabukasan, walang masasaktan. Magandang magandang suggestion yun. Diba? Magturo kayo para pag umalis agad kayo, hindi masakit na sa susunod. Okay? Clear ba dun sa pricing? Okay, nasunod may outsourcing, magkano yung fee? Magkano yung sa agency, magkano yung cut, yung fee? And then pag one-time fee ka, magkano yung fee? Nasundan ba? So para wala nang magtatanong, saan magkano pricing pag agency, magkano pricing kapag ganito? And even sa freelancing, si Sheila, tinuruan namin yan ng mga iba sitwasyon. Ang turo ko, $10 per hour. Kanina may nagtanong sa community, Miss Yan, hindi po ba nakakahiya kay client at $10 yung singil ko? Bakit nakakahiya? Meaning, yung value mo dapat, pag sinabi mo $10, kaya mo pangatawanan yung $10. Yun lang naman yun. Ba't ka may hiya kung kaya mo na ma-fulfill yun? Unless hindi ka sure. Di hanggang $5 ka to 7. Okay. Kaya pa? Marami ba akong sinabi? May natutunan ba dun sa part ng pricing? Yung ibang hindi naka-open cam, kamusta naman kayo? Pa-type ng 1 kung happy ba kayo sa naririnig niyo. Pa-type ng 1 yung mga hindi naka-open, may natututunan. Kasi baka yung mga naka-open cam ako nakatingin kasi sila yung nakikita ko reaction. Si Sean ay magpakita. Yan. Thank you so much if you're getting value. Yun lang naman ang importante sa akin, may natututunan kayo. Okay, so again, if you're a newbie, freelance bookkeeper, syempre, yan, key indicators for scaling. Yeah, dumadami ng trabaho, pattern, profit margin. And then pag ikaw na agency owner, eto na yung sinasabi yung SOPs, project management tools, development team onboarding, ayan na tayo. Pero ngayon pa lang guys, kahit freelancer kayo, you already have your own onboarding. I think sa lahat, alam nila siya yung mga ibang naturuan ko. May mga tinatawag kaming checklist, monthly bookkeeping checklist, workflow checklist, para alam nila, even yung application tracker, client, pati nga sahod, dapat tinatrack nyo yun kung magkano na yung sahod nyo as a freelancer Kasi dapat, yun nga, alam nyo rin kung kailan pwede na kayo mag-scale o mag-outsource kapag nakikita nyo yung income nyo. So, sa freelancer, meron mga template din akong kasama doon sa coaching ko nun. Sabi ko nga, yung mga busog na busog yung mga na-coaching ko nun kasi ang daming template. Lahat na yata, meron naman ata. Even yung projection meron. Pag agency owner, syempre, meron ding mga SOPs like, example na lang yung pag-create ng proposal. Tama ba? Hello, Miss Yon, may nagpapako.
mag-outsource daw. Minsan, paano gusto daw one-time fee lang. Ano yung quote ko? Diba? So, maraming ganyan. So, ako, may template na ako niyan. Inuulit-ulit ko na lang sa client. And even yung EOR services, alam niyo ba yung EOR? Kaya ako nag-launch ulit nito kasi iba yung EOR. Yung EOR, Employer of Record. Parang agency din siya, hindi parang, totoo pala. Company sa US, tapos si Tastoy sa magpa-process ng payroll, government mandatories. Okay, so iba naman ang payment setup nun. Pwedeng, ito rin, pang-apat na, di ba 3 lang binigay ko? Ngayon 4 na. EOR. Yan bago yan, EOR of services. Sa EOR of services, pwede kang manghingi ng 2 to 3 months advance deposit, tapos admin cost. Alam niyo kung magkano yung admin cost nun? Pwedeng 20 to 30% per payroll cost. Do the math. Tanggal ako ng sharing. Do the math. Ano ibig sabihin ng payroll cost, Miss Len? Kunyari payroll cost 50,000. Magkano 20 to 30%? Calcu. Actually, parang agency fee na rin siya in a way. Hindi binawasan yung, for example, si Richelle, hindi nabawasan yung $10 niya. $10 pa rin makukuha niya. On top of $10, binigyan siya ng client ng mandatory. Okay? So masaya lahat. Tama? Nabigay yung gusto ng VA, ng bookkeeper, at the same time, meron pa siyang benefits. Gusto niyo yun? Sinong gusto yun? Mataas na sahod mo, $1,000 or up plus mandatory. Yun si EOR. Okay? So kapag inoperan ka sa company na may may mandatory benefits, most likely yung company katandem ng client mo sa Pilipinas, kung sino man siya, naka-EOR yan. Meaning, hindi na kailangan magtayo ng client ng another agency dito para mabigay yung benefits dun sa mga tao. Nakukuha? Kasi yung agency ping sinabi ko yung pang number 2, independent contractor, tama? Kayo nakarasan, di ba? Tama ba, Sean? Independent contractor lang, walang binigay na benefits. So, ano ibig sabihin? Ulit, may potential ang EOR. Kung ang gusto mo lang naman is scalable at mas growth, EOR ka. Magkano ulit? 20 to 30%? Mat, 50,000? Magkano guys? Patay. 15. Paano kung 15 na yung tao, tsaka 10? 10 to 15 ka tao, magkano ang monthly income mo? Kung EOR ka. Sa 10 people, 15 times 10, magkano? Wala, calculate daw. 150 a month. Happy as agency owner? Napawa si Miss Ana. Wow. Okay? So kaya bakit ko ngayon tinuturo to? Kasi if you will really seriously do the business in agency or mag-client getting, ma-practice yung client getting, you can get more than that pa. Paano pag 20? Pag nag-grow ng 50, tapos 20%. Pero habang dumatagal kasi pwedeng bumaba yung margin, tama? By volume. Regardless, pero ibig sabihin, may income potential. So what's again yung gusto kong i-emphasize for taking the path of agency is maraming income potential. 4. It's up to you. Pag na-master mo yung client getting. Pag na-master mo yung SOPs. Tama? So ngayon sa akin, combination kami ng EOR, combination ako ng one-time fee, combination ako ng outsourcing. True? Tama? Wala lang akong agency ngayon kasi nga iba naman. So tatlo yon. And that's why I love sharing this webinar kasi para ma-excite kayo. It's possible pala. Ang nakikita ko lang kasi etong business model na to. So ang pagyayamanin nyo ngayon is client getting and creating your own brand.
And eventually, if you're ready to scale, madali ko na kayo matutulungan kasi ready na yung mga template na yan. And ngayon, ginagawa ko na siya. Okay? Clear ba yan? Happy ba doon? Hindi na sila makatulog mamaya. Alo? Coach, yung EOR ba 3 months lang yun? Hindi. Until ano yon? Until tuloy-tuloy yung tao. Parang pauna lang yung 3 months, ganun. Oo, advance payment siya, nagagamitin kasi pwede kasing pang final pay, tama? Kasi nasa local setup, di ba pag aalis, pwede mo namang isauli sa client, two-way siya eh, parang pwede mo siyang gamitin, pag may naiwang payment pa, applicable yun dun. Parang security deposit. Parang Tapos, upfront fee. Upfront oo, fee. pumapayag. Yun nga sinasabi, pumayag. Parang Pumayag. rental Oo, pumayag. na Di ba, advance. sinasabi ko nga sa inyo, kung di kayo naniniwala, kasi nangyari sa akin, yun nga pinakita ko kanina sa example kanina, diba? Nakita nyo naman. So, diba? It's a matter of positioning yourself lang na kaya mong ma-deliver yon. Eh kung hindi ko naman kaya, ba't ko i-offer? Eh kaya na ni Miss Yen yan i-offer. Why not? Eh pumayag, pumirma. Gets? So, kaya, ito na yung tinuturo ko. Dati freelancer lang. Alam ni Sean yan. Dati tinuturo ko lang. Ngayon, I'm more on scaling business na kasi been there, andito na ako ngayon. Hindi naman ganun pa ka-successful. At least, yung process na nangyayari ngayon, it works na pwede niyong magamit anytime. Okay? Diba? Ang saya-saya. Kaya, itong gusto kong tinuturo ngayon, building agency na. Okay, question so far before we proceed. So, bali po yung EOR, aside pa siya dun sa cut mo na ano sa agent, no? Yung, Ay, hindi na. Yun, hindi maganda. na ba? Sige, example. Kung sample salary ni tao, 1,000, di ba? Tapos nanghingi ako ng 3,000 advance. Dollar to So 3,000 yung hingi kong advance. Tama? Tapos, ang pinaka-cut ko dyan, yung monthly arrangement namin ng EOR, which is pwedeng 20 to 30%. 20% kunyari lang yan na 1,000. So monthly, magbibill ako ng EOR services ko dun sa tao. Yung advance payment naman is just a security deposit in case dun sa final pay na ng tao kung aalis siya, diba? O magre-render na ng 30 days. Kasi parang Filipino setup, diba? Ganun pag-aalis na, kailangan pa rin kumputan, diba? So instead of sending pa another payment si client for the remaining days, may naka-hold na siyang money for that people. And yun na rin yung pang-salary kasi, pang-protect sa salary. Kasi, example na lang, true to life na itong binibigay. 26, pumasok kahapon. Tama? Tama ba? Pumasok kahapon. Ang cut-off, 1 to 15 and 16 to 30. So meaning, yung 26 to 30, sa sahod na siya. Ang payout, sa 10. Saan ko kukunin ngayon yung pambayad sa 10? Advance payment muna, tama? Saka doon sa 25. Until dumating ulit yung October, magbibill na ako for the 1 month salary plus the EOR services. Kailan pa ulit darating yung the next month pa? November pa. Nagets? Napalo anak? Malabo ba? Nakapalo ba doon? Nakapalo? Sino So, parang yung EOR, pantapal mo muna for the, sa cut-off niya. Tapos, i-bibill. Yes, may i-bill 1 mo month, na. may 1 month na sobra doon for sure. In excess of whatever happens. Parang safety net mo. Oo, kasi hindi naman pwede ikaw mag-abono, di ba? Meaning, yung ganong client, good client yun, bakit? Magbabayad ka ng upfront, imagine. Walang ibang pumapayag na upfront unless trusted ka na or you know you can deliver. Gets? So, yun nga, pinakita ko dun sa EOR. Sa EOR din, may naka-format akong proposal. Hindi naman siya basta pinirmahan ni client. May conditions yun kung ano yung mapoprovide ko. And we agreed on that. That's something yun nga, yung mga sinasabi ko. Kaya nagtuturo na ako, naglo-launch na ako ng agency building kasi this is something na may complication na sa mga government, di ba? DOLE,
ano na yan, kontrata na yan eh. Diba? So, dapat aware ka din doon kung ano yung condition na madalas hinihingi ng client. So, alam na namin ano yung gusto niya. So, ganun lang siya. Clear ba na? Pero thank you for question. Wala naman na to. Ito na yung mga dati lang na, ito sabi ko nga, accounting software. Ngayon, yung kaninang pinakita ko, yung mula kaninang naka-attend, hindi po QBO ang gamit ko, hindi Zero, hindi Dex, hindi Hapda, kundi yung Automate. Why? Kasi I believe in that software and I'm working on that company. So sabi ko nga sa inyo, hindi lang basta magbi-business kayo, kaya nyo pa rin kumuha ng client na kaya kayong bayaran, pangbayad ng, ano yon? Ng bills. Gets? Kasi yung EOR o other businesses ko pa, hindi ko pa rin naman sure kung may makukuha akong client. Tama? So if I were you, if you are being paid naman dun sa iba pang talent mo, do it. Pero part-time lang yan guys So meaning, marami pa tayong oras. So yun yung mga gusto kong i-share na baka possible na maging stream of income nyo aside from your businesses. Kasi nga, client come and go pa din naman. If magre-rely lang ako dun sa mga businesses kasi mag-flop or bumaba, paano na naman ako? Yung bayarin ko, patay na naman. Tama? So that's something that I learned na gusto kong makita nyo rin yung pros and cons nung pagdadaanan. Okay. Hi, Lay. Ayan si Lay. So ayan, nandito na tayo sa software and then kanina pinakita ko na ipakita ko ulit yung sample HR app. Ayan si Lay. Papasok lang. Ito na yung sabi ko naman din, affiliated ako dito kasi si Mills yan, mahilig mag-affiliate kapag naniniwala sa product at ginagamit ko. Mas gusto ko kasi i-offer yung isang software na ginagamit ko at the same time, valuable sa akin. So, since mag-EOR ako, very helpful tong si HR app kasi nga, andito na yung pangalan nila. Ay, nakikita niyo yung pangalan nila. Nandiyan na kami, nag-sample na ako ng itsura ng HR app. Pag gusto niyo siyang matutunan, pwede naman kami magpa-demo dun sa client kung ano yung mabibigyan niyang benefits. Bakit? Kasi, again, if you will grow and magtatayo ng agency, kakailanganin niyo ng payroll system. Tama? Tama ba? Kakailanganin niyo to. Kasi pag dumami na siya, hindi niyo na siya maka-handle. What if 10, 20 to 30 na? So at least ngayon pa lang, again, kahit freelancer kayo, naaaral niyo na yung mga gantong app. Behind, para siyang back-end support kayo aside from accounting, magiging valuable kayo kay client kasi nakikita niya, uy, alam niya din mag-handle ng mga tao. Pwede ko rin siyang mahirap. Mas nakakatuwa rin kasi admin lang to, hindi siya something numbers. Wala ditong magpo-force balance ka. Walang ganun dito. Wala kang hahanaping 0.01 dito. Encode lang. Pag na-setup mo yung, tatawa si Rochelle, yung 0.01, hindi mo nahanapin. Hanapin mo dito yung time in, time out lang. So dito, pag na-setup mo na yung timesheet, yung salary, automatic makukompute yan yung mga mandatory benefits plus the tax. So dito naman sa tax, tsaka nyo naisipin, pero meron ding way kasi isipin nyo, what if malaki yung sahod niya? Hindi, ang laki ng tax niya. Meron ding ways dito, mga allowances, ma-adjust, depende sa inyo, hanggang mag-arrive tayo sa desired tax na babayaran. Let's face it naman, let's be transparent din. May mga ganyan namang allowable tayo, di ba? 90,000. So yan, so pwede ako magpa-conduct ng training dun sa buong team. Pag gusto nyo, hindi ko lang alam kung weekdays. Si Lay naka-attend na eh. Kasi nga, next week din may training kami para idagdag yung mga salary ng tao para pag naaral na namin yung buong process, I'm ulit din happy rin ulit akong i-share kung ano yung makikita ko dun sa payslip. Kung magsasakto sa tax, magsasakto sa government, kung may payslip, ano itsura, 2316, diba? Kasi yun yung common hinihingi ng mga tao kapag tama, sino ba nakaraan? Di ba alam niyo naman yan kung corporate kayo? Miss yan, hingi naman ng 2316, magta-travel ako, aalis na ako, hinihingi ng 2316 ng next employer ko. Nakaka-relate yung hinihingi ng 2316. So they can provide. Alright? Okay pa tayo? Ako parang hindi na. Charot.
Oo. Nabibingi na ako sa kadaldalan ko, promise. Pag nabingi ako, kasalanan nyo ah. Yan, okay. Syempre may mga ano din, may mga tinatawag din Slack. Kami kasi more on, yes, alright. 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 Gusto ko yan, Sheila, alright. Gusto ngayon yan eh, alright. Yan, meron ding Slack or Microsoft Teams. Sa Singapore, Teams kami. Slack wala na masyado. Tas more on WhatsApp na lang. So, if you're growing of business, kailangan din meron kayong common channel of communication. Alam nyo na yan, maintindihan nyo na yan soon. Ayan na, building your team. So, ayan, isa to sa minimate ko. Nandito si Lay, alam din ni Lay yan. Si Lay kasi yung magiging admin sa TaskWise. And si Lay is, kaya ko siya gusto rin nandito. Kasi nung kasama siya sa coaching ko, nalaman ko na magaling din siya sa HR. So, yun nga sinasabi ko, mag-show up lang kayo kasi minsan sa inyo lang din ako kumukuha. Tapos, yun nga, pinapa-attend ko na si Lay ng onboarding. Last time nag-onboard kami, nanood siya. Lay, nandiyan ka ba? Yes, Coach. Lay, sige, tanungin kita, anong masasabi mo nung pinresent ko yung onboarding dun sa employee? Ano yung nakita mong, ganun pala siya? Actually, yung pag-present mo pa lang, ang galing na. Sa presentation na, magaling na talaga. And makikita mo talaga doon yung kailangan ng applicant, yung maibibigay ng tawag diyan ng agency sa kanya. And pati nga yung mga yung holidays, 'di ba? Nandiyan din pinaliwanag mo rin sa kanya since doon siya sa US. So 'di ba iba yung holiday sa Pilipinas, iba yung holiday sa US. So talagang clear siya sa sa aplikante na in-onboard mo sa TaskWise. So ang daming natutunan, ang daming kasama dun sa tawag diyan sa onboarding mo. Ayan. So, pinost ko rin yan kasi sabi ko nga i-add nyo ako sa coach yan. Minsan nag-share ako doon ng mga step by step. Kasi hindi naman siya perfect. Nakatulong din naman sa akin yung isang company, si WorkSync, para ma-perfect ko yung process. Ayun naman sinasabi ko sa inyo, there's no such thing as perfection eh. Only strive for excellence. Galing from Larry Burton. Alam ni Mir na yan. Di ba? Kay Larry nang galing yun eh. Doon ko natutunan na hindi mo naman kailangan perfect agad. Kasi tayo, gusto natin, bago tayo sumubok sa isang bagay, kailangan perfect kahit magaling ako doon. Hindi siya ganun. It doesn't work that way. Kasi, fail fast. Sabi rin ni Larry, fail fast. The more na nag-fail ka na, mali-mali yung gawa mo, dati palpak, may time ka to improve and itanong kung ano yung magandang proseso. So, nag-reply Bella, sabi niya, very good. Di ba? Parang, first time kong ginawa yun na ako ang nag-onboard kasi madalas iba ang nag-onboard. Pero dinapaan ko kasi gusto kong malaman ano yung kailangan kong ma-improve. Gets? Meaning kayo, kahit anong gagawin nyo, natatakot kayo o hindi kayo sure, let's just do it. Hindi makakabawas yun. Basta gawin nyo. Tapos kung merong kailangan improve, hingi kayo ng feedback. Feedback. Yan, mali ba? O ganito, ang pangit ng resume mo, mapakiayos. Si Sheila, nakailang take ng Loom. Ulit-ulit siya hanggang ma-perfect niya. So at least nasubukan at nag-works naman yun. So, yun nga, ang kailangan sa building your team, maghahanap kayo ng ka-complement nyo. Again, kaya ko kayo itinikilala isa-isa. Si Sheila, nagpa-check ng resume yan. Nakita ko talaga audit siya. Sabi ko, audit ka naman pala eh. Doon ka mag-apply sa mga audit. Kasi nagpipilit siya minsan mag-apply sa kung ano-ano. Hindi nga siya fit doon. Diba? So at least na-lesson yung paghahanap niya ng work, napunta siya sa talagang magaling siya. At hindi ko yun malalaman kung hindi kayo nagpaturo, nagpa-coach, at hindi ko rin nagpa-send ng resume sa akin. At ipifeedback ko kayo based sa nakikita ko. Tapos nag-send siya ng Loom, sabi ko, okay na yung Loom mo, pasa mo yan. So diba? Kung wala kayong ginawa, paano kayo mapifeedbackan?
nakakuha. Hindi lahat ng kukuha yung client wala kayong ginawa, hindi ganun yun. May gagawin muna kayo, kung hindi man siya ganun ka-perfect, at least may na-improve kayo. Then soon mas-streamline siya. And then doon sa employee versus contractor na medyo nalayo ako. Kasi gusto kong i-emphasize yung employee. Yun nga, yung ginawa naming onboarding doon sa tao, nung sinend ko lahat yung binigay ko sa kanya, tinanong ko, do you have any question? Wala po, Miss Yan, all things clear. Diba? Hindi lang kasi siya by papers, at least na-set mo yung tone sa tao, ano ba yung ine-expect namin sa'yo, at ano yung e-expect mo sa amin. Diba? Yun yung lagi ko in-emphasize. Communication is two-way street. Hindi lang siya gusto ni client. Dapat si employee din, malinaw sa kanya, ano ba yung hinihingi mo sa akin? Ano ba yung kailangan ko i-deliver? Ano ba yung mga holidays ko na dapat akong pumasok? Ano ba yung benefits ko? Magkano ba sahod ko? Anong oras ako papasok? Anong payroll software tayo sa sahod? Diba? So, pag nabigay mo na lahat kay employee ng maayos, sa onboarding pa lang, mararamdaman ng tao na gusto niyang maging part ng company. Tama? Kasi maayos eh. Diba? Malinis eh. Diba gano'n naman? Ay, yung sarap ng trabaho, napaka-seamless ng pag-onboard. So, yun yung itinuturo ko. Yan, may assurance. Tama naman na. Ayan, tapos employee versus contractor. So, sa EOR, employee sila. Pag agency, yung sinasabi ko, contractor lang. Ang binibigay sa inyo is independent contractor, pipirma lang. Walang liability sa inyo yung US, sa Pilipinas o whatsoever. So, yan. So, ngayon, ito, maganda tong finding qualified team members. Lalo pag mag-hiring na kayo, mahirap din mag-hire. Alam nila yan. Minsan, si late, medyo tinitrain ko na siyang magkaroon ng sa kanyang instinct. Circulatingin, mapapasa to in your own guts or opinion. Binibigyan ko siya ng kalayaan mag-decide. And so far, yung mga nabibigay naman nila, pumapasa. Meaning, sila, may sarili siyang talent, ayos siya sa pagtingin ng tao. At sabi ko nga sa inyo, pagkatiwalaan niyo yung tao dun sa isang bagay, kasi malamang hindi yung strength mo. At the same time, yung tao natututo. Yun ang gusto nila na marami na siya natutunan. Yun yung importante. So, hindi ako natatakot ibigay kay Lay yung part na mag-filter siya ng candidate. Bukod sa nakakasave ako ng time, yung sinasabi ko is natutulungan ko sila ma-develop yung people skills niya at the same time yung judgment niya. Alam niya na ngayon kung sino yung pwedeng qualified. Yan. So, ganyan. So, pag mag-hire na kayo ng tao, i-consider niyo yung mga ganong factors. Okay? So, mahirap maghanap actually ng right candidate sa US. Kasi nga, yung competition, pataasan ng sahod, yun nga sinasabi ko sa inyo, minsan ang kailangan nyo lang salary. Pero pag may nag-offer na ng higher salary, umaalis. Mga bagay na hindi na namin control. Mahirap, pero yun talaga siya. Okay? Ito yung sample questions lang naman yun. Yan. Running your agency team management. Ayan, ito na nga yun. Effective delegation. Dati rin guys, ako din yung taong, wala pa sila kanina, kwento ko din, ako yung taong pag ako na rin ang gagawa, ako na lang tatapos para mabilis. Binago ko na nga ngayon yun kasi nga hindi siya nakakatulong at nakita ko na na-apply ko kay Lay yan. Tama? Tapos si Lay, pag may mga training, pinapa-attend ko siya, pinapasama ko siya. Para, again, ang goal no, natuto siya at the same time, ako, makafocus ako sa ibang bagay. Tama? Para yung bagay na kailangan ng improvement, yung onboarding, dinapaan ko, sabi ko, susunod Lay ikaw na mag-onboard. Sabi niya, hindi ko pa kaya. Okay lang yun, di ba? Sabi niya, hindi ko pa kaya, coach. At least, alam niya na, soon, for the training, naniniwala ako na kaya niya. Nade-develop yun eh, kasi tingin ko kaya niya eh. So, dapat sa mga magiging team members nyo or soon, ganun din nyo sila pagkatiwalaan. Okay? Performance evaluation, although nagsiset pa rin kami ng tone nila sa mga arrangement namin, but sabi ko naman kay let's all be transparent. Lahat transparent and nakikita naman niya lahat. May access siya sa email ko eh. So wala akong kailangan i-deny kay Leyna.
Ayan, may access siya sa 2 email ko. So, ayan. So, sa remote team culture, ayan nga, ang pinaka-importante guys, siguro kapag meron kayong papasukang, magugulat kasi kayo kapag pumasok sa ibang company. Magkakaroon kayo ng culture shock. Tama ba? Maku-culture shock kayo kasi minsan wala kayong kasama doon. Minsan masusungit yung kasama, minsan hindi rin pala ano, hindi rin team wala din, walang pakialam. Diba? So, parang ang ano natin doon is, kaya nga ang kailangan namin i-tone sa task-wise, yun yung sabi namin ng client, is more on transparency. At kaya gusto ni client on-site sa Cebu, kasi naniniwala siya baka mas kailangan ng human connection than the online. Kasi pag online, minsan, yun nga, yung focus, hindi mo maramdaman yung teamwork mo. Kaya nagpapa-on-site siya ngayon sa Cebu. Yun yung purpose. Kung ba't ako nasa Cebu last time, naghahanap na kami ng, may office na doon, naghahanap na lang ng mga team members soon. Sikat, alam mo, di ba Kat? Naghahanap na sikat sa Cebu. So ayaw niya ng on-site eh. Ayan, client management at scale. Ito na yun, yung sinabi ko kanina, single point of contact, sino yung makakausap, ways of communication, streamline problem solving. Ayan, so dun sa onboarding din, lagi ko ini-emphasize, kapag may issues, sabihin lang agad kung hindi makakapasok, di ba? Kung hindi talaga makaka-attend ng meeting, sabihin lang agad para nare-resolve yung issue at kung sino yung magre-replace sa kanya kung wala siya. And then, ito rin yung sinabi ko kanina, setting clear expectation, both do sa agreement, mga deliverables, sinabi ni Sean kanina, anak yung deliverables, sa ano pa lang, sa contract pa lang with client, hindi ko makapakita lahat ng kontrata ko kasi ibang client iba-iba. Pinapakita ko lang yung sa mga nag-enroll sa akin sa ano, kasi sample template yun. Pero most likely, ang nakalagay doon is clear ano lang yung liability namin, ano yung trabaho namin as EOR, ano yung mapoprovide namin. Ikaw as a client, eto ka, bayaran mo kami sa 5 to 7 days. Yun ang pinaka-importante, di ba, yung payment terms, di ba? Gusto nyo yun? 5 to 7 days upon receipt of the invoice, nakalagay. Ang tanong din, paano pag re-replace mo siya? Naglalagay kami normally ng clause na 90 days. Tama ba? 90 days, 3 months. Pag umalis na yung, hindi, pag umalis yung candidate within 90 days, i-replace ni Miss yan. Pag lumampas na ng 90 days, ay, bagong charge tayo. Kasi tumagal na sa'yo yan eh. Meaning, hindi ko na kasalanan kung umalis siya, may ibang factors ba't siya umalis. Tama ba? Another set tayo ng bayad after 90 days. So, dun sa mga kontrata naman, minsan, kaya nga nagkakaroon ng kontrata, binabasa nila, anong condition, nagka-counter proposal naman yung client, ay pwede bang tanggalin natin to? Pwede bang wala to? Yun. Kung sinabi niya, kung pwede, agreeable ka, amenable ka naman doon, just revise and send mo ulit para pirmahan niya na agad. Tama? So, yun yung isa dun sa natutunan ko. Tapos, CRM, wala pa naman kami actually CRM. Meron CRM doon sa Singapore, pero yung nakita kong CRM ngayon sa HR app, para na rin kasi siyang CRM na pwedeng yun nga, magkakaroon na doon ng onboarding na din lahat, nandun na lahat. So, eto mukhang maghahanap ako ng magandang CRM para matrack. Ang CRM lang namin nila, alam nila yan, yung list of client. Alam nila kung ano yung pending namin. Sino yung priority. Diba, Lay? Alam nila yan. So, pag nag-add na ako, alam na nila yung gagawin niya. So, yun isa ko na natutunan. Inaano ko na nila, Lay, eto, check mo dito. Ito yung priority natin for this week. Ito yung mabilis lang. So, si Lay, mabilis na agad nakukuha kung ano yung priority. So, mabilis yung trabaho. Yan. Okay? Tapos na tayo. Last na plato. Okay. So far, so good. Patapos na tayo and then we can have questions and then we can recap and pwede tayo matulog. So, nakuha na natin yung freelance foundation. Tama? Strong freelancing practices, which is ano yung kanina, kung natatandaan nyo, dapat foundation natin maayos yung ating branding. Tama ba? Branding pa lang, nandun na lahat.
So, may magkakaroon ako ng series of webinar regarding content. Kasi alam ko doon hirap yung iba. Pero again, pag natutunan nyo mag-content sa LinkedIn, ang saya-saya. Saya-saya. Tapos, of course, systemize. Yan, unti-unti na nasi-streamline yung process from the client. Pag nakakuha ng client pala, ganito pala yung process pag may nag-i-inquire ng services namin o ako. Personally, pag may lumapit, Miss Yan, magkano? Kasi madalas magkano agad ang tanong, tama ba? Magkano services mo pag one-time fee lang? Paano mag-outsource? Normally guys, ang ginagawa ko, tinatanong ko sa Zoom, pwede po bang mag-call tayo or tatawag po ako? I-practice nyo yun kahit kaninong client. Bakit? Hindi ko naman alam kung ano yung problem mo ngayon, bakit yan ang gusto mong serbisyo. Madalas kasi magkadugtong si outsource siya kasi one-time fee. So doon nagkakatalo, pag hindi mo nakausap, hindi naman malinaw ano ba gusto niya. Iba yung ina-outsource sa one-time fee, tama yung sinabi ko kanina, magkaiba yun. Iba rin ang kontrata. Iba rin yung limitation, liability mo kay client pag in-outsource siya ka one-time fee. Tama ba? So, tatawag ka kay client or Zoom, tanong mo lang agad, ano pong clear services na need nyo? I-outsource po ba? Pag outsource, blah, 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 ito po yung hindi agad fee. Ang ano po, ang condition po, amin yung tao, ganito po yung ano, ganito po yung ano. Tapos pag one-time fee, magkano yung 1 month salary yung babayaran mo. Initial ganun. Tapos, ay hindi, gusto ko lang outsource. Send mo ang proposal. Isisend ko yung proposal. Ganon. So, nagiging systematic na siya kapag meron ka ng system. Okay? So, sunod-sunod na yon. Pag nagpirma na si client, ang usapan namin ni Lay, minsan nag-e-inquire lang, di naman natutuloy. Kuli yung mga sign lang, yung sure lang na magpapahanap. So, pag pumirma na sa amin ng kontrata, tatakbo na kami, di ba? Kasi nag-engage na siya, meaning okay na siya. Kung di man siya tumupad, edi wow. Di ba? Edi wow. Wala na lang ulit mauulit. Di ba? Ganun lang naman yun. Of course, scale your client base. Patapos na tayo. Anong ko inaantok na kayo? So, paano po ba ito? Maganda rin tanong scale your client base. Yun nga, isa yan sa networking. Of course, showing up sa mga webinars like this kasi hindi lang tayo nag-webinar. We ensure na need nyo makipag-collaborate sa one another. Yung mga nag-send sa akin ng message kanina, it's our way of collaboration. Hindi siya basta lang binigay mo yung details. More on collaboration yung mangyayari. Kasi you already vouch na willing kang matuto, gusto mong matuto, bibigyan ka ng tools, and soon, makikilala kita, makakausap kita, mas makakilala ka lalo, mas mabibigay ko yung tamang client sa'yo, o mabibigyan ka ng advice, tama ba? Hindi lang siya basta ganun lang. So, maraming way to scale. Pag show up nyo pa lang, mag-i-scale na kayo dito kasi you're open the possibility of working together or working from one another to one another, ganun. Okay? Yan, okay. Hinihingal na ako Okay, team building, agency management. Ito team building, so pag may malalaki na kayo, syempre magkakaroon ng team building. Then agency management, marami ng pag-i-scale. Then run your agency effectively. Ayan, balance team management, yun na nga. So, dun sa isang company, alam din nila yan, sa WorkSync is, kanya-kanya kami ng expertise. May ibang kumukuha, hindi ako kumukuha ng client doon. Sila, ako naman sa hiring. So, kaya medyo na-streamline ko yung process sa ibang hiring part kasi nandun ako, tsaka adding referrals din ako doon. Halo-halo. Pero eventually, ang maganda dun sa isang company is kanya-kanya kami ng strength, nagko-complement kami. And then we have the voice to share ano yung maganda. At ako din, natututo sa kanila. Yun yung maganda sa amin. Kung ako nag-iisa sa task-wise, doon nagka-co-founder ako, in a way, natututo ako doon kasi pare-pero tatlo silang CPA, ako lang accountant. Lahat sila practitioner. So, yung lahat na natutunan ko doon, na-apply ko din. So, ganun din. Maganda rin yung ganung environment na hindi ka lang mag-isa, nag-grow ka din sa kanila. At binibigyan ka ng kalayaan mag-decide sa ibang departamento. Okay?
Ayan, sabi dito, ito maganda to, text to, the journey from freelance bookkeeper to agency is a marathon, not a sprint. Success requires continuous learning, adaptation, and commitment to growth and excellence. Yan, ang ganda nun, di ba? Ayan. So far, may natutunan ba from top pababa? Nasagot ko ba yung ibang tanong nyo on creating your agency? Ayan. May question ba? Wala. Start. Ayan. Marami na nag-message sa akin. Thank you so much. Ano ba yan? Gcash ba yan? Yung mga nag-text sa akin, Gcash. Ah. Alright. Sounds good? So, ayan. So, kaya rin ako pa-webinar again. Hindi naman ang galit ako magpapaka-ipokrita. I'm launching my coaching on agency building this October. So, kung gusto nyong matuto more than that pa, marami pang laman yun kasi may mga template akong sinasabi doon. Andun yung mga template na sinasabi ko sa kontrata. Tsaka, ano yun, 4 na session yun sa buong October. Tapos real life coaching kung ano yung kailangan yung help. So, may nag-enroll na yata sa second batch. I think ito, more than that. So, if you would like to join us this October, let us know. Ayan lang. Ayan yung link. Dati walang credit card. So, ngayon may credit card na. It's only 2,000. 1 month coaching for agency building. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung ano nito. Early bird kasi si Joe nag-set up nito. So, si Joe naman as my coach is, sabi ko nga sa kanya, naniniwala naman siya na kaya ko and siya naman yung nagbigay sa akin ng way na magturo. Sabi niya, mag-coach ka, mag-focus ka sa strength mo kasi kaya mo naman yan. So, that's the good thing about having a coach. Gina-guide ka niya throughout your journey as a professional and personal. Okay? So, I hope magkita tayo sa October for more learnings about agency building. Kasama again doon yung mga template and more in-depth pa sa LinkedIn. Pero magkakaroon tayo ng webinar sa LinkedIn sa October 11. Tapos, panood po October 3, lagay nyo na sa calendar nyo at 7 p.m. Power BI, libre yan. October 11 at 7 p.m. Content that converts. Tuturuan po kayo paano magsulat sa LinkedIn based on my experience. Okay? Pa-type naman ng happy kung happy kayo. Saktong 10 o'clock na. Although may picture na tayo. Natutuwa ba